Ang Kayangan Lake, isa sa pinakamalinis na lawa sa Pilipinas, ay isang hiyas na matatagpuan sa Coron Island sa Palawan. Pinalilibutan ito ng mga naglalakihang limestone cliffs, crystal clear na tubig, at lumpiang kalikasan, kaya't isa itong tanyag na destinasyon sa Pilipinas. Isa sa mga tampok ng Kayangan Lake ay ang kanyang hindi kapani-paniwalang kalinawan at kalinisan ng tubig, kaya't ito ay tinaguri ang pinakamalinis na lawa sa Pilipinas. Ang kalinawan ng tubig ay napakalinaw na makikita ang mga limestone formations at mga batong nasa ilalim ng tubig mula sa ibabaw. Ang kalinisan ng lawa ay bunga ng mahigpit na mga hakbang para sa pangangalaga, pati na rin ang natural na proseso ng pagsasala na nangyayari sa karst landscape. Pinalilibutan ang Kayangan Lake ng mga kahanga-hangang limestone cliffs at luntiang kalikasan na nag-aambag sa kakaibang aura ng lugar. Maaaring mag-enjoy ang mga bisita ng isang kamangha-manghang tanawin mula sa itaas ng mga cliffs pagkatapos ng isang maikling ngunit matarik na pag-hike na nag-aalok ng nakamamanghang mga vista ng lawa sa ibaba. Ang tanawin sa paligid ng lawa, na may mga malalim na asul na tubig na kumukontra sa matataas na limestone formations, ay isa sa mga pinaka-picturesque na lugar sa Pilipinas. Ang Kayangan Lake ay isang freshwater lake na matatagpuan sa isang isla na pinalilibutan ng dagat, kaya't kakaiba ito pagdating sa mga ekolohikal na katangian. Ang freshwater lake ay nasa isang karst na tanawin ng limestone cliffs, na nagiging sanhi ng isang dramatikong visual na contrast sa nakapaligid na dagat. Ang mga tubig ng lawa ay nagmumula sa pag-ulan at mga ilalim ng lupa na bukal na pumapasok dito, kaya't nakakatulong ito sa kalinawan at kalinisan ng tubig. Isang interesanteng katotohanan, ang mga kalapit na lawa sa isla, tulad ng Barracuda Lake, ay may mga kakaibang kondisyon kung saan ang mga saltwater at freshwater layers ay nagkakaroon ng sabayang pag-iral. Ngunit ang Kayangan Lake ay nananatiling freshwater. Pinapangalagaan ang kakaibang ekolohikal na balance nito. May ilang naniniwala na ang dalawang lawa ay konektado sa pamamagitan ng mga ilalim ng lupa na kanal, ngunit hindi pa ito napatunayan. Ang sabayang pag-iral ng freshwater at saltwater ecosystems sa kalapit ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa mga geological na puwersa na humuhubog sa mga formasyong ito. Ang Coron Island, pati na rin ang paligid ng Kayangan Lake, ay tahanan ng mga sinaunang Tagbanwa burial sites. Ang mga banal na lugar na ito ay minarkahan ng mga kabaong na ukit mula sa mga kahoy na tinabas at inilagay sa mga nakatagong kuweba sa mataas na mga cliffs. Ang kalapitan ng mga burial sites sa lawa ay nagdaragdag ng isang layer ng solemnidad at paggalang sa lugar. May mga nagsasabing ang mga espiritu ng mga ninuno ay patuloy na nagmamasid sa lawa. Tinitiyak na ito ay mananatiling hindi naaabala ng mga banyaga. Ang paniniwalang ito ay nagpapalakas sa pagnanais ng mga Tagbanwa na mapanatili ang kanilang mga tradisyon at protektahan ang kanilang mga ninuno. Ang lawa ay matatagpuan sa isang karst na teritoryo, ibig sabihin ay nabuo ito sa loob ng milyong taon sa pamamagitan ng pagguho ng limestone. Ito ay nagbigay sa lugar ng isang natatanging topografiya, kasama na ang mga nakatagong kuweba, matutulis na mga cliffs, at kamangha-manghang mga underwater rock formations. Ang mga diver at snorkeler ay madalas mag-explore sa ilalim ng tubig, humahanga sa mga limestone structures, at sa surreal na kagandahan ng lawa. Ang Kayangan Lake ay bahagi ng ancestral domain ng mga Tagbanwa, isa sa mga pinakamatandang etnikong grupo sa Pilipinas. Ang mga Tagbanwa ay nanirahan sa Coron Island sa loob ng mga siglo, malalim na konektado sa kalikasan ng lugar. Itinuturing nila ang Kayangan Lake bilang isang banal na lugar, na pinaniniwala ang tinatahanan ng mga espiritu, mga ninunong nilalang. Para sa mga Tagbanwa, ang lawa ay hindi lamang isang destinasyon para sa mga turista, kundi bahagi ng kanilang espiritual at kultural na pamana.